ako'y malulain din. Takot ako sa mataas na height. Pero dahil gusto ko ma-experience dumaan dito sa hanging bridge na ito, Holy moly moly. good morning, good morning, good morning mga Dods! Bago nyo panoorin ang aking vlogs, maaari po bang mag-subscribe muna kayo para makakatulong din sa akin. Kalagitnaan na ako ng hanging bridge. Ayan o, umaalog-alog. Ramdam mo yung pag-alog ng tulay, parang nakakalula. Kaya kung malulain ka, nako, hindi ka po pwede rito. Pero ang sarap pag ano dito tumawid. Ang ganda ng lugar. Kung gusto nyong maka-experience tumawid sa hanging bridge, pasyal kayo rito. Tapos papakita ko sa inyo yung kaya ginawa ng hanging bridge. Ayan o, ang lalim. May naliligo pang kalabaw. Pupunta na ako doon sa talagang pakay ko na lugar. Doon sa kalamansian ni Kuya Ray. Sa aking likuran, ang mga tanim naman ay puro maisan. Tsaka may mga puno ng mangga. Dito sa lugar na ito, napakasipag ng mga tao magtanim. Ito yung kanilang hanap buhay. Nagtatanim sila ng mais. Sana payagan tayo na makapag-vlog doon sa loob ng kanyang kalamansi kasi napakarami daw ng bunga. So makikita natin, papakita ko sa inyo kung gaano karami ang bunga ng kanyang kalamansi. Tara! Nakarating na ako doon talagang sa location na pupuntahan ko. Hindi yung bridge na pinakita ko sa inyo kanina. Natuntun ko na yung taong hinahanap ko. Ito siya, si Kuya Ray. Ayan. Kung mapapansin nyo, mamaya ipapakita ko sa inyo, hindi lang kalamansi ang kanyang tanim, kundi marami siyang gulay. Ito yung tao na tularan natin dapat. Napakasipag magtanim ng mga kung ano-anong gulay. So, Kuya Ray, kalamansi lang ba talaga ang pinagkakitaan mo dito sa lugar na ito? Marami, kalamansi, talong, upo, pipino, okra, saka ano pa ba mga tanim ko? Ayun, nadinig nyo, napakarami ng tanim niya. Hindi lang kalamansi talaga ang main na pinagkakitaan niya. Mayroon siyang mga gulayan. So Kuya Ray, mga ilang puno ng kalamansi ang nandito ngayon? Mga ano lang po ito, dati kasi 700 yan, iba kasi nangamatay ng mga bumabaha. Siguro mga 600 plus na lang, o 600. 600 na puno. Isipin nyo sa isang puno kung makakuha siya ng 2 kilo,
times 600, ewan ko, hindi ko alam, mahina ako sa music eh. So, malaking pera din yon kapag naipon. So, Kuya Ray, yung mga kalamansi ba, ikaw lang ang nag-harvest o may mga tauhan kang nag-harvest? Nag-hire po ako na mag-harvest. 10 pesos per kilo ang pitas nila kada upa ko. Pagka may 1 kilo ang napitas nila, 10 pesos kanila. Kasi 50 pesos ko naman ay di-deliver sa palengke. So, may 40 pesos ako. Nadinig nyo yun? Kung sinong gustong mamitas ng kalamansi, punta lang kayo rito. Sa 1 kilo, 10 pesos. may 10 pesos kayo. Yes, sir. Ngayon, kung gusto nyong magnegosyo ng kalamansi, pumunta kayo rito. Kayo na ang mamitas, wala na kayong babayaran ng 10 pesos, makapagbenta kayo ng malaki. So, ngayon, Kuya Ray, ilan katao na ba ang natutulungan mo dahil lang sa pagpitas ng mga kalamansi? Marami na rin, pero minsan kasi iba kasi may mga trabaho na rin, nakahanap na iba ng trabaho. Iba, ito, may bago uli. Ganun lang, kasi na lang gustong makipamitas, yan lang. Kaya everyday naman, pwede naman magpapitas kasi everyday naman bukas ang palengke. So, ganyan ka matulungin si Kuya Ray. Kaya nire-recommend ako sa inyo, kung taga saan man kayo dyan, pumunta kayo rito sa amin sa San Guillermo, dito nyo makikita ang kalamansian ni Kuya Ray at bibintahan kayo ng tamang presyo lang na hindi siya lugi, hindi rin kayo lugi. Okay? Murang-mura dito kasi farm gate dito eh. Kasi dito 40 pesos lang eh. Oh, nadinig nyo? Samantala 40 pesos lang ang per kilo. Samantala, pag bumili ka sa palengke ng isang kalamansi, Times 2 na yan. oh, kita mo, ang laki ng tutubuhan nyo. So, maraming salamat, Kuya Ray. Ipapakita ko muna yung iyong kalamansian. At pwede ba ako mamitas? Oo, pwede po. Magkano naman yung bayad mo sa akin bawat kilo? Ayan, tinatanong ko si Kuya Ray, magkano bayad niyo sa akin bawat kilo? Basta depende sa kung ano yung nila, upa ko sa pitas nila, sa pakyawan nila 10 pesos sa 1 kilo. Oh, ayan. Bibigyan niya ako ng 10 pesos sa 1 kilo. So, kailangan mabilis ako mamitas para makarami ako. No. Pero may meron tawag ito, meron yung quota yon. Basta pag namitas ka, 50 kilos isang tao. Pag hindi ka naka 50, wala kang bayad. may challenge po yun. May challenge pala yun. So, yung challenge ni Kuya Ray, accepted. Okay, tara, samahan nyo ako. Mamitas tayo ng kalamansi. Salamat, Kuya Ray. Maraming salamat at pinaunlakan nyo ako makapag-vlog dito sa iyong kalamansian. Tara, samahan nyo ako. Mamitas na tayo para makarami. Napakarami ng kalamansi na nauhulog sa puno. Yung mga nahihinog na kulay dilaw, hindi naman pwedeng ibenta yon kasi reject na yon. Pero sa bawat puno, napakarami. Naninilaw yung puno ng kalamansi sa bunga na nauhulog ng mga hinog na. Sayang. Ang trabaho niya naman, anong trabaho niya dito? Nagtatanim din ako ng mga gulay. Mga nagtatanim siya ng gulay, yun naman ang kanya gulay. Hindi kayo nagtatanim ng kalamansi? Hindi pa. Pagka kalamansi kasi kailangan matagalan yung pan mo. Oo. Kasi ito matagal itong. Oo, kasi magpupuno pa siya no. Oo, matagal. Lalaki pa bago bago magbunga. Oo, kailangan matagal 10 taon o 15 taon ng arkila para nun buwan ka sa kalamansi, makapagpabunga ka ng matagal na pitasan.